Now, self-control. Itong self-control ay, ang definition niya ay combination ng dalawang Greek word, en at saka kratos. Nandyan ba? En kratos, stands for fixed position in place, and kratos means power or strength, the strength to stay in place. No. Actually, kahit walang definition yung Greek na yan, yung salitang self-control, kahit walang Greek, self-explanatory na yan. Self-control. Pero haba-habaan na natin, kaya nagyan natin ng Greek. Para mas maintindihan, para itong manibela na kontrolado mo kahit gaano kalaki, ikaw ang nagkokontrol. Ganun lang, self-control. Now, pastor, na-research ko sa internet, yung self-control at saka self-discipline ay synonymous. Pero hindi sinabi doon self-discipline, kung hindi self-control. So, kung makikita natin sa English dictionary, parang pareho lang, pero kung i-Greek natin, sa original, medyo magkapatid, twin sila, pero kahit yung twin, magkakaiba. So, itong self-discipline at saka self-control ay magkakaiba, kahit na parang ganda-hibla lang ng buhok ang pagitan. Now, ano ba ang ibig sabihin ng self-discipline? Ang self-discipline is motivated to achieve a goal. Example, para akong atleta, para mapanalo ako sa gold na yan, magpa-practice ako, kakain ako ng kukunti na, matutulog ako ng maaga, magpa-practice, hanggang makuha ko yung medalya or prize. Now, ano naman ang self-control? Para mas maintindihan natin, parang dalawang lalaki, dalawang Christian, ang kanyang pinapractice ay self-discipline, yung isa naman ay self-control. Papasok sila ngayon sa isang store at merong nakalagay doon na porn na magazine. Pumunta yung self-discipline, sabi niya, hindi ko babasahin ito kasi alam ko hindi tama at kaya kong hindi basahin ito. Pipigilin ko ang sarili. Yun ang tinatawag na self-discipline. Papasok naman yung Christian na merong self-control, hindi ko ito babasahin kahit kaya kong basahin, hindi ko ito babasahin dahil ayaw kong masaktan ang ating Panginoon. So ang diferensya ng self-discipline at self-control is that self-discipline is motivated with goal, to achieve the goal. Ang self-control is motivated with love. Ayaw kong gawin kasi ayaw kong masaktan ang Panginoon. Para bang ang self-discipline is parang mandatory, para siyang obligado ka lang. Pupunta ako sa church kasi obligado ako. Pupunta ako, mag-disciple ako kasi full-time ako. Magbibigay ako kasi obligado ako. Kasi titingin sa finance, na wala akong naibigay. Pero ang self-control, kahit pagod na pagod ako, parang wala akong gana, pupunta ako kasi mahal ko ang Panginoon. Pupunta ako para hanggang mapipilitan ko makilala ang Panginoon, hanggang matutunan ko siyang mahalin. I want to please God and to worship God. Yan ang kaibahan ng self-control. Self-control is motivated with love and relationship. Diba? So, naintindihan na natin. So, yun pa lang ay intro ay ulam na. No? Isa pa sa self-control ay ito ay pinaka-unique. 9 fruit of the Spirit, yung 8 is dyan. Yung 8, love, peace, joy, patience, fruitfulness, gentleness, kindness. Ano pa yun? Goodness, gentleness. Itong 8 na yan, ito ay para sa Panginoon at para sa ibang tao. Pero itong self-control,
nag-iisang self-control ay para sa kanyang sarili lamang. Kaya medyo unique ang self-control. Pangalawa, alam natin sa preaching natin at na-preach ko na ito, yung 9 fruit of the Spirit ay karakter ng ating Panginoon. Characteristics ng ating Panginoon. From glory to glory, pag na-perfect yung 9, yan ang characteristic ng ating Panginoon, yung 9 fruit of the Spirit. Sa aking pag-aaral, may exemption pala. Hindi lahat yon ay characteristics ng ating Panginoon. Ang bukod tanging self-control ay hindi karakter ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng self-control ang Panginoon Diyos. Deuteronomy chapter 32 verse 4, it says, He is the rock, He works are perfect, and all His ways are just, a faithful God who does not know wrong, upright and just is He. So ang Panginoon hindi kailangan ng self-control. Kahit anong gawin niya, kahit patayin ka, kahit seemingly nagbago ang kanyang isip, just pa rin yun at hindi nagkakamali ang Panginoon. Pero itong sinabi niya, thou shalt not kill. Law, ito binaviolate niya. Meron ba mas mataas ang law kaysa sa lawgiver? Sa tao siguro, hindi. Excuses no one. Pero ang Panginoon, siya, everything mas mataas siya. Meron pa bang mas mataas sa kanya? Kapatid, itong self-control ay hindi pala ito kasama sa karakteristik ng ating Panginoon. Pero gusto niya itong makasama sa ating buhay. Bakit? Kasi tayo ay nahulog sa kasalanan at kailangan ma-practice natin itong self-control at hindi kasama dyan ang ating Panginoon. Sa hapon na ito, pag-usapan natin 3 areas that God expects us to exercise self-control. Baka meron pa kayo nakita dyan na 4, 5, 3 lang. Kasi sa main kanina, 12:30 na kami natapos. Sinagad-sagad ko na kasi total last naman. Kung mag-small group kayo, mas marami pa yata yung chismisan kaysa, di ba, contemplation. So, isama na natin itong haba-habaan na natin. 3 areas that God expects us to exercise self-control. Una, exercise self-control in your sexual desires. Now, makikita natin sa yung verse 19, basahin natin yung verse 19 yan, yung Galatians 19:21, yung fruit of the flesh, na isulat dyan, yan pala ang purpose ng self-control para yung verse 19-20, fruit of the flesh, dyan ang ating gagamitin natin, ma-apply natin, ma-exercise natin yung self-control dyan sa area na yan. At yung sins na yan, sabi nyo, ilang piraso lang yan. Hindi naman kumpleto yan. So ang sins na naka-record dyan, naka-categorize na dyan. No, lahat. Category, papasok dyan. Mamaya makikita natin. First, Pastor, saan dyan nakikita na exercise your sexual desires? Sa text dito, makikita natin, 4 na paulit-ulit binanggit niya Apostle Paul at una niyang binanggit. No? Itong 4 na ito. Tubig ko kanina anyway. Nakalimutan ko. Sige lang. Itong 4 na ito, ano yon? Sexual immorality, impurity, sensuality, at saka orgies. Itong 4 na ito, nakategorize ito sa sexual desires. Sexual immorality, fornication, impurity, kung anong iniisip, ina-imagination, sensuality, everything, at saka yung orgies, alam natin na ito yung one night stand at maramihan. Nagsama-sama. Makikita natin dito dyan. No? Sexual, yan ang unang isinulat ni Apostle Paul, nilagay niya sa number 1, dapat nating makontrol, sapagkat alam niya, itong sexual desires, ito yung weapon of mass destruction ng kaaway. Effective siya noon
Hanggang ngayon, effective siya. At common reasons for separation sa Western at saka sa Philippines. Ang dahilan ng sexual immorality ay ang dahilan kung bakit maraming annulment, divorce, legal separation, first because of infidelity. Nagkaroon ng teenage pregnancies, unwanted pregnancies. Bakit? Dahil sa porn, social media, premarital sex, etc. Dati, hindi ka basta-basta makapasok, titingnan ka ngayon, napakalakas ng loob. Mga kabataan ngayon, nag-one night stand, hindi nila kilala. Nagkilala lang sa Facebook, nag-umpisa ng hi, nag-ending sila, bye-bye asawa ko, bye-bye baby ko. Hi lang, pag-uwi, asawa ko. Ilagay mo sa tiyan mo kasi may sakit ba yan? Oh, alis ka dyan, sakit, aasawahin ko pa yan. Napaka-corny. Now, the focus of sexual desires, ang focus dito is that iko-control natin yung sexual and spiritual desires. Kaya kasama yung idolatry and sorcery. Noon hanggang ngayon, ang sex is associated with idolatry and occultism and sorcery. Mga kulto, nagpa-practice sila ng teenage marriage. Nagpa-practice sila ng polygamy. Nagpa-practice sila ng ibinibigay ng offering. No sex offerings. Or orgies. Ang kwento kasi dito mga kapatid, no, yung sex ay associated with idolatry and sorcery. Sa unang panahon, ewan ko kung meron pa ba ngayon, merong temple ng prostitute temple, magbabayad ka doon, makikipag-sex ka, mamili ka, babae, lalaki, hayop. Ang thinking nila, pag magsisex sila doon, magbabayad sila ng prostitute, maiinggit yung mga gods sa langit, at mag-love making din sila. Kapag natuwa sila, magpapadala sila ng ulan, magiging abundant ang iyong ani. Kaya yung orgies associated with sex, spiritual. Sex is a spiritual being. Huwag mong sabihin sex lang yan. Meron sila sinasabi na spiritual ties. Grabe yan kung basahin natin. Pero anong ginagawa natin ngayon, mga lalo ng mga kabataan? Nakakalungkot. 9 years old. May mga boyfriend na, and grabe ka, intimacy. Dapat, bantayan natin. Meron akong anak na babae pa naman. Sabi ko, kung may JS prom si Taya, ihahatid ko talaga. Maghihintay lang ako sa aking kotse, buksan ko lang yung aircon. Total, top of the line naman yun. Baka aksaya ng gasolina. Bahala na, magbabayad. Basta bantayan ko talaga aking anak. Ihahatid ko talaga. Kasi kahit mabait yung anak mo, hindi mo kakilala yung nasa paligid niya. Hanggang turuan mo siya kung paano yung tinatawag na defense. Kasi yung mga kabataan, hindi nila alam yung danger. Basta lang sila papasok, alam mo, turuan ko. Pagpasok kayo sa isang lugar, una nyo titingnan saan yung exit. Pag mag-gera dito, saan ka tatakbo? Walang danger awareness. So, dapat turuan. Dahil bata pa. Kumpiyansa. Yun para. Marami yan na babalitaan natin. No? Kasi makikita natin dyan, karamihan. Very careful talaga tayo, lalo ng mga kabataan ngayon. Baliwala na sa kanila. Kabataan, tayong lahat, control. No? Your sexual desire. Walang bata, walang matanda. Kaya nilagay yan sa number 1. Kasi alam ni Satan, karamihan, lalo na ngayon, kahit saan, pwede. Dala-dala ang cellphone. Dati, kailangan mo pa ng ID kumuha, magpa-Betamax. Ngayon, cellphone na lang. Self-control is all about sacrificing my pleasure for God's pleasure. Pleasurable yun. Di ba? Dahil nakikita, pleasurable yun, pero hindi ito kung hindi sa Panginoon.
Wala naman, pastor, wala naman kaming sinagasaan tao. Nagmamahalan naman kami. Hindi kami nakakasakit na tao. Hindi kayo nakakasakit ng tao. Nakakasakit naman kayo sa Diyos. Nang damdamin ng Panginoon ng kanyang salita. Ano mas matindi doon? Mabilis na ito. Kaya nilagay number 1. Ipapractice po natin yung sexual desires. Sapagkat sexual at spiritual desires, meron niyang kaugnayan. Inilagay yan ng number 1. So dapat natin ipapractice or self-control. Maghintay sa tamang panahon. Kapag nangyari, praise the Lord, kahit nangyari naman, pag tayo mag-repent at babalik sa Panginoon, bubuuin tayo ng Panginoon. Yan ang kagandahan dito. Amen? Pero dapat, mas matuto tayo sa pagkakamali ng iba kaysa sa pagkakamali natin. Nandyan na ang scripture, nandyan na si David, nandyan na lahat, si Solomon. Huwag mong pilitin na, dapat maganda kasi matuto tayo sa pagkakamali ko. Paano kung hindi ka makarecover? Nandyan na yung scripture, nandyan yung mga samples. Ba't mo pagagawin? Pareho lang yun. 1 + 1 = 2. Second, exercise self-control in your speech. Word sana, pero gusto ko maging S, kaya speech na lang. This time, itong exercise self-control of your speech, ang focus naman ni Apostle Paul dito, at salita ng Panginoon, is on our relationship. Now, the work of the flesh are evident, sexual immorality, okay? Enmity, pagkahiwalay-hiwalay, strife, mga jealousy, fits of anger, rivalries, divisions, at pagka-inggit. So, nag-umpisahin sa mga sabi-sabi. Sinabi mo sa iyong bunso anak, alam mo, ang gwapo-gwapo mo. Kahit hindi mo sinabihan na maganda ang iyong anak, dahil sinabihan mo sa iyong bunso na gwapo, at wala kang binanggit sa kanya, magkaroon ng comparison. Mafe-feel niya ka at mas mahal mo ito kaysa sa kanya. Yun ang dahilan kung mayroong magkahiwalay-hiwalay. Mas pabor dito at mga ganito. So ang focus dito, speech, is focus on relationship. So pastor, saang area ng speech natin na kailangan ikokontrol? First, bakit kailangan bantayan natin, ikokontrol natin ating speech, mga kapatid? Because our speech destroys. James chapter 3, verse 5 and 6, likewise, the tongue is small part of the body, but it makes great boast. Maliit nga lang, pandak na mayabang pa. Consider what is great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, set the whole course of one's life on fire, and itself set on fire by hell. Itong maliit na dila, pinakamaliit sa parte na very tangible. Pinakamayabang, at ang dilang ito parang apoy na kahit forest sa isang maliit na posporo, kaya niyang i-destroy ang buong forest, at ang dilang ito kaya kanyang itawid papuntang impyerno. Kapahamakan. Our speech destroys. Careful po tayo sa ating mga sinasabi. Parati kong sinasabi, wala dito aking mga magulang. Okay lang. Nasabi ko na ito, ayaw ko na ulitin. Di ba kung anong sinasabi mo, yun ang magre-register sa mga bata. Iniisip niya. Nakakapag-destroy kahit anong bagay na sabihin. Mga kapatid, bago tayo magbigkas, sabi ng isang old anonymous na Proverbs, bago daw tayo magbigkas, dapat dadaan daw yan sa gate, at bawat gate merong bantay. So ang first gate, the gatekeeper asks, is it true? Second, is it necessary? And lastly, is it kind? Pag hindi naman totoo, hindi mo pa na-validate, hindi naman kailangan sabihin, at hindi naman nakakabuti, hindi naman nakaka-edify, mabuti pang tumahimik na lamang. So ito ay sakit din sa mga churches. No? Hindi pa natin na-validate, narinig lang natin.
sinasabi kaagad natin, tayo naman, magiging indifferent tayo sa Kanya at paniniwalaan natin. Hindi naman natin sigurado kung gaano katotoo. Na ilagay natin kaagad yung box sa tao. Nakakasira po ng reputasyon ang kasalanan, ang speech. Second, bakit control natin yung speech? Because our speech defiles. Ang bawat salita ay nagpaparumi sa atin, Matthew 15:11, it is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man. Sabi nila, marumi daw itong dinuguan. Ang nagpaparumi sa'yo, hindi yung pumapasok, ang nagpaparumi sa'yo, yung lumalabas. Kasi makikita mo kung sino yung tao, so paano siya magsasalita. Di ba? Grabe magsalita, parang squatter. Di ba narinig niya yung ganun? Uy, mga, kung ano ito, taga-BGC ito, magsalita, oh. Alam na alam mo. Nung bago pa lang lumabas yung flip top, paborito kong pakinggan yung flip top. Kasi maganda yun, ng rhyming. Tapos natutuwa ako, unknowingly, lumalabas na sa aking bibig. Lumalabas. Kung ano yung pinapasok mo, hindi pwedeng hindi iyan lalabas. Praise the Lord, hindi ako nagpipreach ng Chabacano. Alam niyo, pag sa taga-Sambuanga ka, yung mga Chabacano, lalo pag unbeliever, normal na lang yan sa kanila. Mga ching, mga ko. Mga Chabacano na nakaka-relate. Meron akong elder, nag-preach siya, nahulog yung ballpen, ting! Doon mismo sa... Ay, sorry. Bago lang, yung Tuesday lang. Yung ninang ko, Deconesa. Sana hindi siya manonood ngayon. Hindi ko naman siya binanggitan ng pangalan, ninang ha. Sa elevator, nahulog yung susi niya. Ching niya naman, normal. Sorry, pastor, din ka pala. Now, kay praise the Lord, Tagalog. Kaya hindi, kasi, yun ang kanasanayan mo. Pero binago na natin, koko, chipla, pero ganun na din ang ibig sabihin nun. Our speech defiles. Yun ang nagpapakwan sa atin, nagpaparumi sa atin, mga kapatid. Kaya huwag mong sabihin, okay lang yan. Yung mga mahilig magplita, akala ko, alam ko, nakikinig kayo ng mga flip-top or anything na lumalabas. Pinapractice natin at nagtatawa na tayo. Pangatlo. Bakit? Our speech devours. But no one can tame the tongue. It's as restless, evil, and full of deadly poison. Nagde-devour, nagde-destroy, pumapatay dahil lang sa speech. Noong World War II, dahil sa speech ni Hitler, nainganyo niya si Mussolini and Harito ng Japan. Hirotoshi, hindi ko alam. Basta si Mussolini lang ang kilala ko. Nainganyo niya ang Italy at saka Japan, magkaroon ng World War II. Dahil lang sa isang speech. At dahil sa speech niya, 6,000 Jews, 6 million Jews rather, ang naanihiling, ang pinapatay. Dahil sa speech niya, maraming naniwala. See? Our speech devours. Hindi natin ito basta-basta. Kaya nga, isa yan na gustong ititame. Bigyan ng self-control. No? Although another topic sana yan, pero kasama yun, na sinabi ni Apostle Paul. I-self-control yung ating mga dila. Sabi nila, ang maliit na dila daw, parating nadudulas kasi parating basa sa loob ng ating dila. Now, ano ba ang divine purpose ng ating speech? Ang ating speech, kapatid, ginagamit lang yan, makikita natin sa text according to James. Nandun ba yun? Saan niya? With the tongue we praise the Lord, the Father. Our speech, our word is for glorification.
Our speech is for edification. No, edification, ma-edify yung body of Christ, yung tao mataas ang moral, hindi yung low moral. Dahil sinasabi mo, durog-durog, hindi mo nga sinuntok, pero durog-durog naman. Paano hindi lahat ng tao ay mataas ang tolerance? Na hindi lahat ng tao na galing doon sa parating narinig at sanay na sila. Paano yung mga tao na vulnerable? Paano, tulad ng asawa ko, feeling niya lahat ng tao mabait at hindi siya nakakarinig ng masama. Sinabihan ko lang na siyang ingot, galit na. Para sa akin, normal lang yun. Parati yung ginagamit dun sa iba sa training, ungas. Uy, hindi ka dito. Sinabihan ko yun. Hanggang ngayon, hindi niya mawala-wala sa kanyang isipan. Yung ingot, TNGA. Grabe, humingi ako ng tawad. Pero paano na-damage na? Yung anak ko, si Taya, feeling niya, Papa, nagkamali ba ako? Nagkamali ako. Isang beses ko lang naman nasabi yun. Grabe ba yung tolerance? Hindi pala, bakit sa akin milyon na beses parang baliwa pa rin? Parang okay lang. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin yun, mga kapatid. Kaya be careful sa ating sinasabi. Baka sa isang salita mo lang, magbago ang kanyang buhay. Remember Salvi? Isang graduate ng UP? Sino nanonood ng Miramax? Si Salvi. In-interview ni Tony Gonzaga? Praise the Lord, hindi kayo nanonood ng ganyan. Si Salvi, graduate pa ng UP yan, napakabait na bata. Matalino. Pero isang iglap lang na sinabi ng kanyang nanay, wala kang kwenta, wala anything, hindi kita love. Anong nangyari sa kanya? Sabi, di ba na-interview ni Tony yan? Bakit hindi nakaka-edify? Kaya huwag mong sabihin na maiksi lang yan, nagkamali ka lang, nadulas ka lang. No. Hindi mo alam kung anong impact sa taong yan. Sa akin, imagine, ang taga, naging Christian ako, saka lang nagbago. Feeling ko sa sarili ko, ang pangit-pangit ko talaga. Next type na lang, sana totoo yung, law of karma. Yung next life na magiging Amerikano, sabi ko ganun. Maging Amerikano, pangit. Tingin ko sa sarili ko, ang pangit-pangit ko, bobo, walang pag-asa. Dahil yung sinasabi, nabubuli. Nang naging Christian naman, sumobra naman. Feeling ko naman, ang gwapo-gwapo ko, kaya ang taas ng, kahit sino na lang. Feeling. Nasobrahan, hindi pala lahat ng sobra ay. Kaya, dapat i-control din pala yun. Yung sobrang self-confidence, i-control din pala. Yung sobrang, i-control din yan. So, our speech for glorification, for glorification, edification, and affirmation. Wow, ang ganda naman ng luto mo. Crispy rice. Crispy rice. Dapat magiging totoo. Paano ba ma-dive natin yung totoo at saka baka puro naman yung positive, wala na siyang alam na tulad ni Crystal na tarang isanayin din natin sila yung mundo na hindi lahat na ganun. Pero kailangan sa umpisa bata, dahan-dahan ng gradual. Huwag biglain. Huwag biglain, mga kapatid. Kasi baka magiging stumbling block tayo sa ating anak at sa ating asawa. Okay? Kahit magaling ka mag-preach, magaling ka magsalita, kahit ano pang sinabi mo. Sabi doon sa isang quote, kalimutan kung sino nagsulat ito, sabi niya, speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit. Controlling your tongue is the fruit of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang puro magaling-galing ganyan. Importante din yung controlling. Nakukontrol. A sign of maturity. A focus on relationship. Kaya walang enmity, walang divisions, jealousy, walang galit sa isa't isa, rivalries, envy. No? Sabi ni Apostol, ipapractice nyo dyan ang inyong self-control. Pangatlo. So more on practical talaga ito. No?
sa buhay. Hindi siya masyadong theology, pero practical sa kasi para sa atin. Pangatlo, exercise self-control in your sensation. Some other translation, emotion yan. Sensation. Like a city that is broken into the without walls, so is a person who has no self-control over his spirit. Dapat ang ating emosyon kontrolado. Yes, lahat tayo mayroong emosyon. Okay lang yan. Pero dapat yung emosyon mo hindi lalampas sa'yo kung hindi ikaw ang magkocontrol sa yung emosyon. Okay, yan ang ibig sabihin yun. Hindi yan siya mawawala, pero i-control mo. Hindi siya mas mataas sa'yo. Kaya mo siyang i-control kahit ano man. So paano? Anong i-control natin? Your temper must be controlled. James 1:19-20, know this, my beloved brothers, let every person quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Do not be eager in your spirit to be angry, for anger resides in the hearts of fools. Control your temper, for anger labels you a fool. Akala mo, parati kang galit, akala mo, astig ka? Fool ang tawag sa'yo. Scripture. Diba? Parating hindi na makokontrol ang kanyang temper. Anger, mga kapatid. Kinokontrol po natin. Lahat tayo merong anger. In your anger, do not sin. Pwede naman magalit sa mga injustices. Pero nakokontrol mo, hindi mo yung to the point, ibagsak! Hindi gano'n, mga bagay. Papasok ka na, mamumundo ka na. Nakokontrol natin yung ating temper and anger. Your heart must be controlled. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Ang pinakawalang kwentang advice masasabi mo sa iyong disciples, sa iyong mga kaibigan, sa mga tao, pag sinabi mong, follow your hearts. Kapatid, ano naramdam mo? Sundin mo yan. Ha? Kung anong naramdaman mo, sundin mo. Ano nangyari? Karamihan. Hindi ko na-feel yung asawa ko. Hindi ko na siya mahal. Parang medyo iba na. Ito naman. Follow. Sabi doon, deceitful and sick. Merong sakit. Hindi mahalaga kung anong naramdaman mo. Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng mga tao. Ang mahalaga kung anong sinasabi ng Panginoon at anong sinasabi ng kanyang salita. Your words I will hide into my heart so that I will not sin against you. Alam natin. Kasi seemingly tanggap, seemingly sinabi ng influencer na ganito, okay lang, okay lang, okay lang. Pero ang tanong, yun ba ang kalooban ng Panginoon? Mga believers, meron tayong standard, canonize natin. Meron tayong tinatawag na timbangan, metro, at ang salita ng ating Panginoon sa ating speech at sa ating mga desisyon. Pangatlo, your appetite must be controlled. Money, overspending, gambling. Hindi porket marami kang pera, hindi porket kaya mo, pwede ka nang mag-overspending. Mag-overspend. Gambling. Alam mo ba, mas maraming sugarol, mas maraming mahirap no siguro gambler kaysa sa mga mayaman? Pagdaan ako doon sa isang, ano bang another term ng squatter kasi masakit pakinggan? Ha? Receptor, ano? Slum? Oh, grabe na mas lakit yun. Slum area. Ha? Illegal settler. Kasi nagba-Bible study kami, pagpasok ko doon, pipila yan, nakaupo doon, mga tambay, ano yun? Scatter ba yun? Ganun, lahat bumipila. Game of chance.
Even sa loto. Saan nilalagay yung loto? Hindi, walang naglalagay sa loto sa isang subdivision na marangya. Pupunta ka doon sa Ayala Alabang, meron bang lotohan doon? Saan maraming loto? Sa mga palengke, sa mga mahihirap na slum area. Yes, ang mga mahihirap, walang tax. Pero yung loto, yun ang kanilang tax. Mas malaki pa ang binabayaran nilang tax kaysa sa mga yaman kung ipunin nila. 120 pesos kaya isang combination. Siyempre, kung may 100, 5 yun. Kung araw-araw, mas malaki pa yung tax nila. Ay, praise the Lord, wala kaming tax. Pero doon, Lord, tuwang-tuwa. Sa bagay, sabi nila, sa gobyerno man daw yun. Your appetite of money. Kaya nga, kinumpara yan sa Panginoon. The love of money is the root of all evil. And then yung money is like God. No? Kailangan natin makontrol. Ang money is yung tool. Next month yun, about money yun eh. Huwag mo natin tapusin. Ano pa? Substance. Kaya nga, drunkenness kasama. No? Kasama siya sa category yung substance, yung drunkenness. And vices. Pastor, pag meron kang nakitang sigarilyo dyan, hindi na ako magsisigarilyo. Kung meron nakikitang marijuana dyan, or shabu dyan, hindi na ako, wala namang sinabi sa Bible dyan, yan lang. Kaya makita ako dyan na merong vices, talo ka na. Basa. Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fit of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sa Tagalog, at lahat, at mga ibang yun. Kasama mga vices. Kasi kung isulat lahat, hindi kaya. Kasama siya sa kategory ng substance. Lahat, anything nakakasira. Pastor, hindi naman kami sigarilyo ngayon, vape na. Aminin, sino na nagbe-vape? Nakakasira. Hindi ko na kailangan sabihin, alam nyo na yun. Bukod sa nakakasira, nakaka-stumbling block. Walang Christian na, wow, praise the Lord, nagbe-vape ka, kapatid, hindi ka na nagsisigarilyo. Walang Di ba, nagbe-vape kayo, nagtatago kayo? Bakit? There's something wrong. Ewan lang kung matapang ka, nagpapakitang tao ka, something wrong sa'yo. Pero bakit mo kasi alam mo merong something na hindi tama. Sino to? Amen. Next. Control your appetite must be controlled. Yung tinatawag na food. Gluttony. Overeating. Alam mo yung food, yan ang commonly most tolerated sins. Kasalanan both Western at saka sa Pilipinas. Yung gluttony at saka overeating, parang hindi na siya kasalanan, pero sa Bible, maliwanag pa sa sikat na araw na siya ay kasalanan. Yung kumakain ka habang hindi mo pa natapos, tumitingin ka na kagad dun. Sabi ng classmate, grabe si Marvin. Bakit? Kumakain, tumitingin pa dun, di pa tapos. Jutay gente, grande. Anyway. Overeating. Hindi ko sinasabi na baka yung iba ay merong hormonal imbalance. Pero yung na-stress ka lang, kain ka, bored ka, kain ka. Kung bored ka, mag-jogging ka lang. Yung bored ka, okay. And everything. No? This time, yung focus, yung emotions, body, and substance. Drunkenness and like things. Bilis lang. Dito po nakikita natin yung 3 areas na dapat kinokontrol. Now, things to remember para mag-grow tayo in our self-control. First, remember the cross. Galatians 5:24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Bako mo gagawin yun, isipin mo, ang ginawa ni Kristo sa cross at ikaw ay nag-identify kay Kristo, ikaw nagpabautismo, died, buried, and resurrected with Christ. I have crucified with Christ. Kapag kinrucify ka, patay ka na sa kasalanan. Pag ang taong patay, walang pakiramdam. Kung i-revive mo yan, mabubuhay yan. Crucified. Huwag titikim. Tandaan mo, kasi pag tumikim ka, babalik. Alam mo, 5 years na ako nag-intermittent fasting. Pang 5 years na yan. Hindi matapos. Kasi tuwing ako nagpipreach, napapagod, so nakakain ako. So nakukuhan ko yung fasting. So makikita mo, isang buwan mong pinaghirapan, 3 araw na lamon yan, babalik kagad ang iyong timbang. Imagine, sa isang buwan, 1 kilo ang nabawasan, pero 3 araw, 3 kilo ang nadagdag. Ganon. Kaya, hindi mo siya dapat pinapractice. Kailan tanggalin mo? Kasi kapag natanggal mo, nasanay mo, at titikim ka ulit. Pag nakatikim, babalik ulit. Yung urgency. Alam mo yung kwento ni Freddie Mercury? Si Freddie Mercury isang singer na kumakanta ng Bohemian Rhapsody. Kilala niyo sa Queen? No. Itong si Freddie Mercury, bata pa siya, alam niya na siya ay homosexual. Alam niya na meron siyang something na, pero gusto niya iko-control. Nung lumalaki-laki siya, kaya nga siya nag-asawa. Di ba, nag-asawa siya para mapigilan niya at maging hindi na talaga siya makapractice ng homosexuality at dahil ayaw niya yung naramdaman niya. Pero one thing, isang araw umalis siya sa isang bar, meron siya na-meet na isang tao hindi niya kilala. At sinubukan niya lang. Nang sinubukan niya, yung lalaking iyon, nagiging tuloy-tuloy na. Nang nakaranas siya, hinahanap niya. Hanggang dumating sa punto ng kanyang buhay, siya ay nagkasakit at siya'y namatay. Pag nakatikim, bumabalik. Kaya nga yung iba, nire-rehab yan eh. Nung ako ay mataas ang tolerance ko sa drugs, naamoy ko palang, gusto ko na. Kasi nagbebenta na, nagda-drugs. Nang naging Christian ako, umalis ako doon sa mga kaibigan ko, pumasok ako sa church, nag-iba yung aking community. Pero, alam ko sa aking sarili, pag meron akong makita o pero akong maamoy, hindi ko siya pwedeng hindi gagamitin. Kahit hanggang ngayon, naamoy ko pa. Parang something alam ko talaga. Nakaregister na sa utak. Magbabago talaga ng community. At praise the Lord, 1990 naging Christian at hindi na talaga ako nakatikim ng drugs. Pero minsan, ganun pa rin. Ano kaya? Kasi mura na lang ngayon. Mura na lang ba? Pero hindi na talaga, praise the Lord. Pero alam ko, kasi pag nakatikim yan, babalik ulit yan. Yung ilang taon mong pinaghirapan, nasanay ka na, pero isang glap, boom! Register, parang pumasok yung virus, balik ulit. Kaya maraming mga Christians, kahit na-rehab na sila, paglabas nila, bumalik pa. Bakit? Hindi nagpa-practice yung self-control. Crucified in Christ. Pangalawa, bago mo isipin yan, kapatid, bago mo pag-isipan na mag-indulge sa kasalanan, remember and study the consequences. Remember and study the consequences. Kaya baka yung consequences, hindi ka maka-recover. Akala mo ganun lang, and then boom, lahat ay nangyari. Kapatid, naka-record na lahat. Alam naman natin yung mga great men of God. Ito ang nangyari sa kanila. Kahit gaano sila kagaling, ito yung consequences. Study the consequences. Mga young people, broken family, ano pa? Hindi nakapagtapos.
merong bitterness. Naghahanap ng love. Bakit? Dahil gusto nilang gawin na hindi pa dapat. Practice yung delay gratification. Ipapractice, saka na lang. Pag sa tamang panahon. Kasi pag hindi, study the consequence. Pag ginawa mo ito, ano kayang possible na consequence dito? Ano kaya posibleng mangyari kapag ginawa ko ito? Imagine, kung saan pa pastor, tapos na, maligayang araw mo. Siguro makarecover ka, ilang taon? May magtitiwala pa kaya? Hindi ko sabihin na by the grace of God lang. Kaya dapat nating i-study yung consequence parate. Lalo na yung mga children of God. Men of God. Ito yung salitang study the consequence kay kay Monroe, Dr. Miles Monroe. Miles Monroe, sabi niya, nakaranas lang daw siya ng pagtatalik nung kinasal niya sa kanyang asawa. Sabi niya, you know why? Because I study consequences. Wow. Grabe yun. Prevention is better than cure. Sunod, hindi natin kaya. Ask for help. Plead with the Spirit. Ang Holy Spirit ay nandyan. Pero hindi siya mag-activate kapag hindi natin, nagre-resist tayo or hindi tayo mag-surrender sa Kanya. Unless we actively cooperate with our will. Philippians chapter 12, verse 2, chapter 12 to 13. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now, how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to desire and to the work of His good pleasure. Ang salvation nandiyan niya, ipapractice mo sapagkat tutulungan ka ng Panginoon. God works in, we work out. Akala nyo, tapos na? Meron pa. Mahaba pa to. Kaya sinabi ko, count ko talaga, uubusin ko. Meron pa yung benefits. Akala nyo, meron pa. Sunod, remember that God gave us the power to control ourselves. Taliwas sa sinasabi ng mga tao, hindi mo kayang kontrolin kasi tao ka lang. No! The Spirit of God, sinabi doon, for God gave us the Spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Binigyan ka kailan? The moment na tinanggap mo si Jesus Christ, Lord and Savior, the Holy Spirit is in you, sinantify ka, the power to overcome sin, yes, no to sin and yes to righteousness. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Kaya nga yan, self-control kasama. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa mga Kristiyano lang po yan. God gave us the power to control our emotion, mind, and action. Okay. Self-control is doing what is right even when you don't feel like it. Kahit hindi mo gusto. Pero gagawin mo pa rin ang tama sapagkat alam mo, ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang gusto ng Panginoon, ayaw mo siyang masaktan. Now, lastly, what happened when we develop self-control? The benefits of self-control. Spiritual growth. Self-control is a sign of maturity. When I was a child, alam mo yung sinabi niya, kung mga bata, hindi ko makontrol ang sarili ko, iiyak ako, pag nagugutom ako, hindi ko makontrol yung tantrums ko, pero pag nagmamature ako, kaya ko na i-control. So same with self-control. Self-control is a mark, one of a mark ng isang mature believers. Ano pa? Self-preservation. No? Na-develop a good health, exercise, good habits. Self-preservation, ibig sabihin, kung hindi ka nakapag-self-control, anong consequence? Pag nakapatay ka, or ikaw mamatay. Kaya nga sinabi sa Bible, huwag ka pumatay. Bakit?
Kasi kung merong mga consequence, example, revenge, makukulong ka. Self-preservation. Nakakatulong yan. Hindi nakakabawas ng pagkatao mo na malumanay at merong self-control. Pag galit ka sa kalye, sa sasakyan, huwag tumingin sa mata. Yan ang turo sa amin. Huwag titingin sa mata, di ba? Huwag ka titingin. Bakit? Sorry. Pag ang tao nag-sorry, duduro ka, ay, ganun din. Kaya nagka-practice na nga ako. Maganyan lang sa kwan eh. Kaya mga hapon. Di ba? Nakakabawas ng galit. Pero yung tingin, maluhos mamunoy. Titingin ka pa? Huwag daw tumingin. Kasi lahat ng tao, merong katapat. Huwag mong sabihin matapang ka, merong pang mas matapang sa'yo. Eh kung ma-one time man ka, ha? Piso lang ang kalaban mo. I speak. Self-preservation. And then, alam mo yung yung tinatawag na satisfaction. Kapag meron kang self-control. Merong satisfaction, happiness, contentment, and inner peace. Ay, walang utang. Kontento sa buhay. May kotse, may bahay naman. Nabibili naman ako kung anong gusto kong kainin. Yung kama ko, kasya lang naman kami 4. Sakto lang, content. Pero may bonus, ang purpose na yun is for edification and for the glory of God. Kapatid, yan 3 area ang dapat nating imamaster. Self-control ay para sa ating mga believers. Praise the Lord! 2,000 years ago, ibinigay sa atin ng kapangyarihan through the power of the Holy Spirit, power of the cross, the power of gospel. Napaka-imposibleng gawin yan, pero nagiging posible sa tulong ng ating mahal na Panginoon, the power and the fruit of the Holy Spirit. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon Diyos, sa fruit of the Spirit. Self-control, O God. Ito mga kasalanan sa aming paligid. Nakaabang, Panginoon. Hindi po kayo, O God, nagkulang na magpaalaala sa amin. Kaya inilagay mo sa conclusion or sa bandang huli. Kasi karamihan, doon na sa huli maalaala at sa una. Lord, I pray, practice po namin ito, Panginoon. Ang iyong pangalan ang siyang maitaas. Sa area ng aming buhay, ma-master po namin yung self-control. In Jesus' name, amen. Amen. This is the first Sunday of the month and we're going to have our communion. I'd like to request the ushers to please distribute the elements